Sa panahon ngayon, isa sa pinakamakikita sa mga kamay ng mga Pilipino ay isang supot mula sa McDonald's. McDo para sa iba ay aliw, convenience at mabilis na pagkain. Praktikal lalo na sa busy na araw-araw. Pero bago ka muling magbayad at tumikim ng iyong paboritong burger, fries o soft drink, may malalalim na mga dahilan kung bakit dapat mo munang malaman ang walang kupas na katotohanan tungkol sa epekto ng mga pagkain ito sa iyong katawan at kalusugan. Ito ay hindi simpleng anti-McDonald's message, kundi isang makatotohanang paalala batay sa mga nutrition studies at pagbabantay ng mga health experts sa buong mundo. Ang fast food, kabilang na ang mga produkto ng McDonald's, ay kadalasang mataas sa calories, saturated fat, sodium, asin, at refined sugars. Ang mga sangkap na ito, kung kakainin ng madalas, ay maaring humantong sa pagtaas ng timbang, mataas na blood pressure, stress sa puso, at metabolic na problema. Ang National Nutrition Council ng Pilipinas ay nagbabala na ang sobrang fast food intake ay konektado sa mas mataas na panganib ng obesity, diabetes at cardiovascular disease. Hindi lang ito basta mga pakiramdam lang na takot. Maraming scientific studies ang nagpapakita na ang madalas na pagkain ng fast food ay hindi lamang nakakagutom kaagad, kundi maaring magdulot ng chronic health problems sa hinaharap. Ang layunin ng video na ito ay hindi hadlangan ang pagiging masaya mo, kundi bigyan ka ng tamang impormasyon bago ka gumawa ng desisyon sa hapagkain. Samahan mo ako sa paglalakbay na tuklasin ang 6 dahilan kung bakit hindi ka dapat kumain sa McDonald's hanggang malaman mo ito. Unang dahilan, mataas na sodium at hypertension risk. Isa sa pinakamalaking problema sa mga pagkain sa McDonald's ay ang sobrang sodium o asin. Ang sodium ay ginagamit para sa lasa at bilang preservative sa mga processed foods. Subalit, ang karaniwang McDonald's combo meal ay maaaring maglaman ng sodium na halos malapit o lampas sa recommended daily limit ng isang adult. Halimbawa, ang isang burger meal ay maaaring umabot sa madaling higit sa kalahati ng pang-araw-araw na sodium needs ng katawan. Bakit mahalaga ito? Ang sobrang asin sa diet ay direktang nakaugnay sa pagtaas ng blood pressure o hypertension. Kapag mataas ang blood pressure, mas mahirap ang trabaho ng puso at mga ugat para mag-circulate ng dugo sa buong katawan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ngayon ay nagkakaroon ng mataas na blood pressure at iba pang problema sa high blood pressure ay maaaring magresulta sa mas seryosong kondisyon tulad ng stroke o heart attack sa hinaharap. At hindi lang iyon, ang sobrang sodium ay nagdudulot din ng water retention, bloating at discomfort na pakiramdam. Kapag pinagsama ang mataas na sodium at mataas na calories, nagiging perfect recipe ito para sa pangmatagalang stress sa cardiovascular system ng katawan. Ito ay isang bagay na hindi mo basta napapansin agad, ngunit unti-unting lumalala habang tumatagal ang regular na pagkain ng ganitong uri ng pagkain. Sa susunod na hamburger o fries na haharapin mo, isipin muna kung gaano karami ang asin na pumapasok sa katawan mo sa bawat kagat. Ang simpleng pagbabago ng habit na yon ay maaaring makapagligtas ng iyong puso at overall health sa hinaharap. Pangalawa, mataas na calories at labis na timbang, obesity. Ang isa pang malaking dahilan kung bakit hindi mainam ang madalas na pagkain sa McDonald's ay ang sobrang dami ng calories na hindi nagbibigay ng sapat na sustansya. Halimbawa, ang isang full meal na burger, fries at soft drink ay maaaring maglaman ng higit sa 1,000 calories, na halos kalahati o higit pa ng pang-araw-araw na calorie recommendation ng isang average adult. Ang problema dito ay kahit mataas ang calorie count, kulang naman ito sa nutritional value. Ang mga pagkaing ito ay karaniwang mababa sa fiber, bitamina at mineral na kailangan ng katawan para sa maayos na digestion at energy. Ito ay tinatawag na empty calories. Maraming energy, calories, pero kaunti ang tunay na sustansya. Kapag paulit-ulit itong kinakain, madali mong malalampasan ang pang-araw-araw na caloric needs ng katawan mo. At kapag sobra ang calories na hindi nasusunog, ito ay nagiging taba o adipose tissue sa katawan. Ang pagtaas ng timbang ay hindi lamang cosmetic concern. Ito rin ay kasama sa pagtaas ng panganib ng obesity at metabolic syndrome.
Ayon sa mga nutrition experts, ang fast food diet na mataas sa calories, fat at sugar ay malakas na contributor sa labis ng timbang at ang mga health consequences nito tulad ng type 2 diabetes, heart disease at iba pang chronic conditions na laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa lokal na konteksto, maraming Filipino rin ang nahaharap sa parehong problema dahil sa mas madaling access sa fast food at mas kaunting healthy food options sa routine. Hindi mo lang basta pinapalaki ang tiyan mo. Unti-unti mong nilalagay ang sarili mo sa mas mataas na risk ng laging pagod, hormonal imbalance at inflammation na maaaring magdala ng mas malalang sakit sa pagdaan ng panahon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, artificial additives at processed ingredients. Isa sa mga itinuturing na silent danger ng mga pagkain sa McDonald's ay ang dami ng artificial additives at processed ingredients na ginagamit para mapanatili ang lasa, texture at shelf life ng pagkain. Ito ay mga sangkap tulad ng preservatives, artificial flavor enhancers at stabilizers na hindi karaniwang matatagpuan sa mga lutong bahay na pagkain at natural na prutas o gulay. Ang mga processed ingredients na ito ay karaniwang ginagamit para maging pare-pareho ang lasa at kalidad ng mga produkto kahit sa iba't ibang bansa at lokasyon. Subalit, maraming nutrition experts ang nagbabala na ang sobrang exposure sa mga artificial na sangkap na ito ay maaring makapag-disrupt sa normal na functions ng katawan. Halimbawa, may mga preservatives na nagko-contribute sa inflammation, digestive issues o iba pang metabolic disturbances kapag regular na nalulun ng sobra ang katawan. Bukod pa rito, ang mga processed meats at chicken products ay madalas may sodium phosphates at modified starches na nagpo-promote ng mas mabilis na paglaki at mas matagal na shelf life sa inventaryo ng fast food chains. Habang maaring ligtas ito sa food safety standards, hindi ibig sabihin ay ito ay optimum para sa pangmatagalang kalusugan na regular mong kinakain. Ito rin ay dahilan kung bakit maraming nutritionists ang nagre-rekomenda na pinakainin ang sarili ng natural at minimally processed foods tulad ng lutong gulay, sariwang prutas at whole grains para mabigyan ng katawan ng tunay na sustansya na hindi nakakasama sa paglipas ng panahon. Ang fast food ay hyper-palatable. Ibig sabihin sobrang sarap ito at madaling mauulit ang pagkain dahil sa mga additives na nagpapalakas ng cravings at hindi natural na sequence sa digestion. Pang-apat, mataas na asukal at panganib sa diabetes. Isa pang seryosong dahilan kung bakit kailangan mong mag-isip bago kumain muli sa McDonald's ay ang mataas na asukal sa kanilang mga pagkain at inumin, lalo na sa soft drinks, milkshakes, iced coffee at kahit ilang sauces. Ang isang regular na soft drink lamang ay maaaring maglaman ng higit 30 hanggang 40 gramo ng asukal na halos katumbas o lampas pa sa recommended daily sugar intake ng World Health Organization para sa isang adult. Kapag isinama mo pa ang dessert o sweetened drink sa combo meal, mabilis itong tataas. Ang problema sa sobrang asukal ay hindi lang ito simpleng tataba ka. Kapag madalas na tumataas ang blood sugar dahil sa refined sugars, napipilitang maglabas ng mas maraming insulin ang katawan. Sa paglipas ng panahon, maaaring magdulot ito ng insulin resistance, isang pangunahing salik sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas ng kaso ng diabetes ayon sa mga ulat ng Department of Health at isa sa mga itinuturong dahilan ay ang modernong diet na mataas sa processed at sugary foods. Bukod dito, ang sugar spikes ay may kasamang energy crash. Mapapansin mo na pagkatapos mong kumain ng matamis na fast food meal, mabilis kang magugutom muli o makakaramdam ng pagod. Ito ang cycle na nagtutulak sa iyo na kumain ulit at kumain pa ng mas marami. Ang madalas na pag-ikot ng ganitong pattern ay maaaring magdala hindi lamang ng kimbang, kundi pati hormonal imbalance at chronic inflammation. Kaya bago ka mag-order ng paborito mong sweetened drink, isipin mo muna kung ano ang tunay na halaga nito sa iyong kalusugan sa hinaharap. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka.
At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-5, epekto sa mental health at mood swings. Hindi lamang pisikal na kalusugan ang apektado ng madalas na pagkain sa fast food tulad ng McDonald's, maaari ring maapektuhan ang mental health. Batay sa mga malalaking pag-aaral gaya ng systematic reviews na inilathala sa mga international medical journals, ang diet na mataas sa processed foods, saturated fats at refined sugars ay may malinaw na kaugnayan sa mas mataas na risk ng depression at anxiety symptoms. Sa kabilang banda, ang mga taong kumakain ng whole foods, mayaman sa gulay, prutas, isda at whole grains ay mas may mababang tsansa ng mood disorders. Kapag kulang ang katawan sa essential nutrients tulad ng omega-3 fatty acids, B vitamins, lalo na B12 at folate, magnesium, fiber at antioxidants na kadalasang mababa sa tipikal na fast food diet, maapektuhan ang produksyon ng neurotransmitters tulad ng serotonin at dopamine. Ang mga kimikal na ito ang tumutulong sa regulasyon ng mood, focus at pakiramdam ng kasiyahan. Kung hindi balanse ang nutrisyon, hindi rin balanse ang emosyon. Sa kontekstong Filipino, karaniwan nating tinuturing ang fast food bilang comfort food kapag stressed, puyat o pagod sa trabaho. Ngunit ayon sa research sa blood sugar regulation, ang biglaang pagtaas at pagbagsak ng glucose matapos kumain ng high sugar at high refined carb meals ay maaaring magdulot ng irritability, pagkapagod at mood swings ilang oras pagkatapos kumain. Dagdag pa rito, kinikilala na ngayon ng siyensya ang gut-brain axis, ang koneksyon ng bituka at utak. Kapag kulang sa fiber at puno ng ultra-processed ingredients ang diet, naapektuhan ang diversity ng good bacteria sa tiyan. Ang imbalance na ito ay iniugnay sa mas mataas na inflammation at mas mababang emotional resilience. Kaya kung napapansin mong madalas kang matamlay, balisa o madaling mainis matapos ang ilang linggong puro fast food, maaaring may siyentipikong paliwanag ito. Ang pagkain mo ay hindi lang gasolina ng katawan, ito rin ay direktang nakakaimpluwensya sa iyong isip at damdamin. Pang-6, nakaka-addict na food formulation at cravings. Ang huling dahilan at marahil isa sa pinakamapanganib ay ang paraan ng pag-formulate ng fast food upang maging hyper-palatable. Maraming pag-aaral sa larangan ng neuroscience at nutrisyon ang nagpapakita na ang kombinasyon ng asin, taba at asukal sa eksaktong proporsyon ay kayang mag-activate ng reward system ng utak. Kapag kumain ka ng ganitong pagkain, naglalabas ang utak ng dopamine, ang chemical na konektado sa pakiramdam ng kasiyahan at reward. Ayon sa ilang published research sa appetite at obesity studies, ang paulit-ulit na pag-trigger ng dopamine ay maaaring magpalakas ng cravings at magtulak sa overeating behavior. Hindi ito nangangahulugang may illegal na sangkap. Sa halip, ang siyentipikong pagbalanse ng flavor enhancers, aroma at texture ang nagiging susi. Tinatawag ito ng ilang eksperto na bliss point, ang eksaktong timpla na nagbibigay ng pinakamatinding kasiyahan sa panlasa. Dahil dito, kahit busog ka na, maaari ka pa ring maghanap ng fries o dessert. Ipinapakita ng behavioral nutrition research na ang highly processed foods ay mas madaling kainin ng mabilis at mas mahirap kontrolin ang portion kumpara sa whole or minimally processed foods. Sa Pilipinas, kung saan abot kaya at madaling puntahan ang mga fast food chains sa bawat mall at kanto, nagiging bahagi ito ng lifestyle, lalo na sa kabataan. Ngunit kapag ang katawan ay nasanay sa sobrang alat, tamis at taba, maaaring magbago ang panlasa at tumaas ang toleransya sa matitinding flavors. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng lutong bahay ay maaaring magmukhang kulang sa lasa. Sa huli, ang tunay na tanong ay hindi kung masarap ba ang pagkain, kundi kung sino ang may kontrol, ikaw ba o ang cravings mo. Ang kaalaman at awareness, ayon sa health behavior research, ang unang hakbang upang mabawi ang disiplina at makagawa ng mas matalinong pagpili para sa pangmatagalang kalusugan. Pangwakas na kaisipan. Ang layunin ng video na ito ay hindi para siraan ang McDonald's o pagbawalan ka habang buhay.
Ang mensahe ay simple ngulit mahalaga. Kumain ng may kamalayan. Ang madalas na pagkain ng fast food, mataas sa sodium, asukal, unhealthy fats at processed ingredients ay may malinaw na koneksyon sa pagtaas ng timbang, hypertension, diabetes at maging sa mental health concerns. Bilang mga Pilipino, mahalagang alalahanin na meron tayong sariling kultura ng lutong bahay, mga gulay, isda, prutas at simpleng putahe na mas natural at masustansya. Hindi masama ang paminsan-minsang fast food, lalo na sa espesyal na okasyon. Ngunit kapag ito ay naging regular na bahagi ng iyong lingguhang routine, doon nagsisimula ang tahimik na epekto sa katawan. Ang kalusugan ay hindi nabubuo sa isang pagkain lamang. Ito ay resulta ng paulit-ulit na pagpili araw-araw. Bago ka muling umorder ng paborito mong combo meal, itanong mo sa sarili mo, makakatulong ba ito sa long-term health ko? Ang bawat desisyon mo ngayon ay maaring magdikta kung gaano kalakas ang iyong puso, kung gaano katatag ang iyong katawan, at kung gaano kahaba at kasigla ang iyong buhay. Sa huli, ang kapangyarihan ay nasa iyo. Piliin ang masustansya. Piliin ang balanse. Piliin ang kalusugan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.